Naputol na natin yung mga piraso na gagamitin natin sa wine rack divider. 9 na piraso ito. Ito yung gagamitin natin para sa 3x4 na wine rack divider. So, paano ba natin to gagawin? Ito yung tornilyo na gagamitin natin na pang-ipit at pang-slide doon sa wine rack divider. Ilalagay lang natin siya sa gitna, pagitan, tapos itutornilyo natin siya sa isang base na plywood. Tapos, isisingit na natin yung nag-groove natin na divider. So, paano natin to sisimulan? Una, sukatin muna natin ang plywood. So, itong plywood na to, ito ay 3/4 or 18 mm. So, kung 18 mm siya, kukunin lang natin yung gitna. Sukatin lang natin yung gitna. So, 18 mm divide 2 is 9 mm. So, ayun yung 9 mm. Tapos, mag-o-offset lang tayo sa kaliwa at sa kanan para dun sa size ng tornilyo na isisingit natin. So, ang tornilyo natin is 6 mm. So, binigyan natin siya ng 3 mm kada kaliwa at kanan. So, ito na siya ngayon. So, yung gitna niyan, yun yung 9 mm. Tapos, in-offset natin siya from left and right ng 3 mm. So, papadaanan na natin to dito sa ating table saw para magkaroon siya ng groove or gatla para maisingit natin yung tornilyo na nakadikit sa nakatornilyo sa isang plywood para mabuo natin yung wine rack divider. So, ayun. Sisimulan na natin tong i-groove. Hello po! Another video from Itlog DIY Project. Simulan na natin yung paggawa ng wine rack. Ito yung 2 piraso sa gitna. Tapos ito naman yung 9 na piraso na magdi-divide para dun sa wine rack. So, paano natin siya ilalapat? Ito, kasi na-layout ko na to. So, ang ginawa ko dito is yung pagitan niya is 10 cm. So, tatlong divider. So, ganyan. Bawat pagitan niyan is 10, 10, 10, 10. So, simulan na natin. So, bali, ayan, linya na natin siya. 3 divider siya. Tapos, kinuha din natin yung gitna. So, sa gitna na yan, itong tornilyo na to, ibabaon lang natin dito. Tagdadalawa lang. Tagdadalawa. Para maisingit natin tong divider. Tapos, pagdating naman sa kabila, kung dito mo siya itinornilyo, medyo ipasok mo lang siya ng 1 inch para hindi magtama yung 2 tornilyo sa taas saka sa ilalim.
Tapos ilabas mo lang yung ulo ng mga 5mm para saktong-sakto siya. Yan. Kung makikita ninyo, pwede nating gawing guide itong 5mm na pambacking natin, double side. Itapat mo lang siya dyan. So, medyo mataas pa siya. Ibaba mo lang ng konti. Yan. Tapos lagay ka lang ulit dun sa dulo. Check mo ulit. Taas pa. Taas pa. Yan. Tapos, isusuot lang natin itong piece na to. Dito. Paano natin gagawin yan? I-slide lang natin siya. Tapat natin yung butas. Yan. Tapos, i-slide mo din siya. Yan. Ganyan na siya. Hindi na yan malalaglag. Ayan. Tapos, ganoon na rin gagawin natin doon sa mga sumusunod. So, ayan na siya. So, gumagalaw pa yan. Pero pagka naipatong na natin itong isa, tapos naisingit din natin yung tornilyo, hindi na yan gagalaw. So, magiging stable na yan. Salamat po. Ito po ang Itlog DIY Project.